Magbigay tayo ng reaksyon sa tatlong superstar na bakla na sila Diwata, Tito Mars at si Vice Ganda. Itong tatlo na to sikat sa social media ngayon eh. Unahin na natin bigyan reaksyon si Diwata. Alam naman natin nakilala si Diwata sa kanyang parisan at naging inspirasyon ng ibang netizen at artista vloggers dahil sa pamamalakad niya sa negosyo at storya ng kanyang buhay. Ngunit ngayon marami nang nakakapansin na lumaki ang ulo niya at naging mukhang pera na siya. Panoorin natin ang short video interview ni Marvin Agustin kay Diwata. Ito, maganda. Pera o pagmamahal? Pera. Pera. Kasi Dahil, alam mo, kung may pera ka, maraming magmamahal sa'yo. alam mo, Pag wala kang pera, walang magmamahal sa'yo. ano yan, isa yan sa realidad talaga ng kabuhayan at ng bansa, no? Pero, pag totoo namang klase ng pagmamahal, kahit wala kang pera, mamahalin ka pa rin naman talaga. Kaya lang, minsan, napakahirap o kailangan ng matagal na hintayan para sa totoong pagmamahal. Siguro sa panahon ngayon, out of 1,000, mga dalawa na lang gumagawa ng ganyan. Kaya nga hihintayin mo yung dalawa. Yun. At Hindi, joke lang ha, sarili kong pananaw lang yan. Sarili ko lang pananaw. Hindi, pero totoo yan, yun yung realidad eh. Kasi minsan yung sinasabi nila, aanhin mo yung pagmamahal kung gutom na gutom ka. So diyan pumapasok yung team diskarte. Magtatrabaho ka na muna, magpapaka-asenso ka na muna, mag-iipon ka muna ng pera bago mo iisipin yung pagmamahal. Kaya nga I guess ang tingin ko, kaya nasabi mong pera, kasi kailangan muna tayong mag-strive sa ambisyon natin bago natin isipin yung pagmamahal. Kasi ano naman papakain natin sa mga minamahal natin sa buhay kung wala tayong matinong trabaho, wala tayong ipon. Correct. Diba? Tama. Ikaw, ngayong marami ka ng pera, pwede bang pagmamahal ang iyong isipin? Ala, hindi pa marami ang pera ko. At pakinggan natin sagot ni Diwata. Pera ang pinili niya. Dahil ang sinabi niya, kapag may pera ka, mamaling ka ng ibang tao. Actually, totoo naman sinabi mo eh. Pero marami pa rin taong mamaling ka kahit wala kang pera. Basta pakitaan mo lang ng respeto, pakikisama at pangunawa. Asahan mo pag meron kang ganyan, mamaling ka kahit wala kang pera. Dito naman tayo sa pangalawang bakla na kilala sa social media dahil sa pangdidiri niya sa pagkain naming mahirap. Siya ay si Tito Mars. Siya na yung nakita kong bakla may sayad sa buong mundo. Napanood niyo na siguro yung viral video sa pagkain ng sardinas na ginawa niya. Kung hindi pa, panoorin natin saglit. Diyos ko. Ay, oh my God. Susubukan ko. Uulitin natin. Grabe, diba? Grabe pangdidiri niya sa pagkain ng sardinas. Pero sa lahat ng ginagawa niya, marami pa din bobo na tao sumusuporta sa kanya. Kinuha pa siya sa Black Riders. Ito, panoorin natin. Dito na tayo sa pangatlong bakla. Itong bakla na to, siya ay pinakamapangmusga at mapanira sa On National TV. Siya ay si Vice Gandam Panot. Siya ay mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa pagpapahiya niya sa isang guest sa segment ng Especially For You na si Alex. Panoorin natin. Hoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. Sorry? Tignan nyo. Grabe. Yung sinabi niya, demanda agad. Nagbigay ng statement video si Christine
Ang sinabi niya wala namang balak halikan or ibeso-beso siya ni Alex. Masyado lang kasi mapanghusga itong si Vice ganda. Pero kapag pogi, kilig na kilig. Ito panoorin natin. Ayan! Ayan! Tinanas! Ayan, Ganan! Ako nina, nakis ka! Nauna pa dun sa pinili mo. Si kapag pogi, tigas etits ni baklang panot. Sa sobrang kilig, mahilig kasi magpahiya sa on national TV. Kahit mga seryosong usapan, gagawin niyang katatawanan at babarayin niya pa. Mga kasama niya naman at mga bobo niyang supporters, tuwan-tuwa kahit yung tao ay napahiya na. Sumusuporta kayo sa ganyan tao? Mahilig manira at magpahiya ng tao? Ito real talk, marami na din talagang bobong tao ngayon. Tignan nyo, sumusuporta sila sa bakla na nagpakasal sa kapwa niyang lalaki. Marami na talagang bobong tao, di ba? Kahit alam na nilang mali, support pa din, di ba? Doon lang tayo sa real talk para magising kayo sa katotohanan. Ang pwede lang ikasal at mag-asawa, babae at lalaki lang. Di ba? Marami pa din magtatanggol dyan kay Vice Panot. Kahit mali na ginagawa niya. Mga bobo kayo. Yan lang masasabi ko sa mga sumusuporta sa kanya. Real talk, mas maganda mga lakal na lang sa basurahan kaysa pumatol sa baklang mayaman na alam mo naman na kapwa mo pa rin siya lalaki. Diba? Hanggang dito lang tong video na to.